Hello, magandang oras po. Ito po ang mutya na aking nakukuha na tinatawag na tikong bibig. Tikong bibig po ito kung tawagin sa spiritual na pagbasa. Ayan. Napakaganda, crystallized din po ito. Ayan o. Crystallized na tikong bibig. Ang gamit nito ay maganda ito gamitin kapag may kausap kang tao na nagsisinungaling sa'yo, ay madali mong malaman kung ano ang kanyang sikreto. At kapag ikaw ay magagalit, kapag ikaw ay makipagkausap sa taong pinagalitan mo, ay hindi po siya makasagot, hindi po siya makapagsalita, kumbaga sirado po yung kanyang bibig. Yan po ang gamit niyan. At kung halimbawa mayroon silang mga intensyon na nakikita sa iyo na maaari lang sasabihin sa iyo, hindi sila makapagsalita. Maganda din ito sa kaso. Kung halimbawa may mga kaso na nandyan sa hukuman, kapag dala mo ito, hindi makasagot po yung kalaban mo dahil dito. Ayan po yung tikong bibig at ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura dito sa maliwanag. Oh, ayan po ang itsura niya sa maliwanag. Dalawang piraso ito. Ito. Dalawang piraso. Kung titingnan mo siya, para siyang sombrero. Kaya tikong bibig yan, kumbaga tumitiklop kasi yan, kaya tinatawag tikong bibig, para siyang ngabil ng tao. Ayan, crystallized din ito, itong dalawa, ayan o. Dalawa kasi yan, tapos ayan, titingnan natin, punta tayo sa madilim ha. Ayan o, crystallized din yan. Yan o. Yan ang mga tunay na mga gamit na tikong bibig, kristal. Yan. Dalawa yan, ito yung isa o. Yan. Dalawa yung nakuha natin. Ulitin ko po, ang gamit ito ay kapag sirado kasi tikong bibig, ibig sabihin po yan, maaari ding hindi makikita. Kumbaga yung bibig na nakatiklop, pwede mo yan ilagay sa spiritual na yan din po ay pang takip mata, pang pilik mata din po yan. Ibig sabihin may halo siyang tagulilong. May halo siyang tagulilong, panipas at hindi makapagsalita yung kalaban mo kapag dala mo yung mutya sa tikong bibig. Ayan po ang itsura oh. Ayan. Dalawa yan. Ayan. Napakaganda po. Ulitin ko po para maliwanagan kayo sa aking sinasabi. Ang pangalan po nito ay tikong bibig o mushroom kung tawagin. Kumbaga para siyang ligbos na nagkipot. Para siyang ligbos. Yan. Parang kabuti siya pero hindi po ito kabuti. Ito po ay tikong bibig na tawagin sa ibang antingero. Tikong bibig. Ulitin ko po, ang gamit ito ay hindi makapagsalita ang iyong kalaban kapag ikaw ay magagalit. Kapag ikaw ay makipagkausap sa iyong mga kinakausap ay hindi sila makapagsalita. At kung ikaw din ay hahantingin nila, hindi rin sila makakita dahil sinisirhan mo yung kanilang utak. Dahil nga kung tikong bibig lang, hindi lang po bibig po ang pinatiklop yan. Kasi ang simula sa bibig, simula sa mata at sa utak, lahat po yan ay nakakonek po yan. Hindi nga makapagsalita, ibig sabihin utos ng utak galing din sa isip ng tao. Kaya maganda din ito sa depensa, hindi ka rin ito maputukan, hindi ka rin matamaan. Ganyan po ang birtud nito. Hindi ka matamaan ng anong sakuna, panipas, tagulilong, maaring panipas, tagulilong at hindi makapagsalita ang iyong mga kaaway. Kapag ganito ang klaseng mutya na iyong dinadala.
At nagpakaganda nito dahil crystallized din yan. Paglinis ito ng mga masasamang espiritu. Yung mga spiritual na katawan mo na may espiritu sa laman na yung katawan ay pampalinis po yan dahil crystal po yan. Crystallize. Yung mga crystal kasi ay pampalinis po yan sa ating spiritual na katawan, yung espiritu. Dahil bawat espiritu natin ay maaring magpasukan ng mga masasamang espiritu. Pero kapag dala mo ito, pwede rin na malinis po yung espiritu mo. Hindi ka na madapuan ng mga masasamang espiritu. Dahil ang katawan ng tao ay dalawang klase lang po yung nakapasok dyan. Material at spiritual. Yung material, yung katawan natin, ang spiritual natin, yung hindi natin makikita nandyan sa loob natin. Kaya yan po yung spiritual kasi mapasukan din yan ng mga bad spirit. Kaya pagdala mo ito na crystal, hindi ka rin mapasukan ng mga bad spirit. Kaya napakaganda, napakaraming dala itong mutya sa tikom bibig. Maliban na siya po ay isang kristal, may kapangyarihan at kakayahan ding makapagtaguliwa sa mga kalaban, hindi makapagsalita, hindi rin ikaw makikita. Ayan po ang gamit niyan sa ating batong tikom bibig na parang ulo ng kabuti. Ayan, napakaganda po siya. Kaya kung gusto niyo ganitong klaseng kwento, kung gusto niyo ganitong klaseng mutya, ayan, available pa po yan. Ito, bato na po ito, bato na yan. Oh. Kahit pukpukin ba natin, oh. Oh, bato na yan. Oh. Yan, bato yan. Puro kristal pa siya, oh, dalawa. Pero isa lang po yung ibibinta natin, no? Yung isa dyan sa akin na yan. Para meron din akong savings na aking koleksyon na gagawin ko ring depensa. Dahil mahirap iyan mahanap. Mahirap din ito makita. Ayan, kahit saan ka pa maghanap. Kapag hindi ka pagbigyan ng ganitong klaseng mga forma sa kalikasan, hindi ka makakakita. Ayan po. Yan. Kung titingnan yung dyan, oh, para siyang bibig, no, na pinadikitan ng bubble gum. Yan. Dalawa yan, oh. Parang pinadikitan ng bubble gum yung kanyang gitna. Kaya parang ngabil din, oh. Parang lips din kung titingnan mo, parang lips. Yan, kapag tiklop siya, sirado, hindi ma-open, hindi makikita. Kasi nakatiklop yan, hindi makikita, hindi maka-open, sirado, hindi mapasukan, hindi matatamaan, hindi makikita dahil sirado. Kaya pangkalahatang proteksyon din po ito. Pangkalahatang proteksyon at swerte. Dahil ang swerte din kasi ng dala niyang swerte niya ay yung hindi ka makikita, hindi ka machismis ng ibang mga kachismis ng ibang tao dyan sa'yo. Yan ang proteksyon niya at depensa. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa inyong lahat.